Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 3, Quarter 3, Week 4. Sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan o persons with disability o PWD o iba pang may natatanging kondisyon, magalang, respect. Para sa unang araw. Awitin natin ang kantang pinamagatang Magandang Asal sa tono ng Sitsiritsit Alibangbang. Narito ang YouTube link. Narito ang liriko. Mga batang katulad ko, sana ay makinig kayo dito sa sasabihin ko dahil mahalaga ito. Paggalang sa may kapansanan ay ugaling nakakaganda. Dapat lang na magsimula habang tayo'y mga bata pa. Lagi sana tayong mag-alay ng paggalang mula sa puso sa mga kapwa-tao lalo sa may kapansanan. Ang magagandang asal natin ay hindi pa dapat limutin dahil ang magalang na bata ay laging pinagpapala. Tungkol saan ulit ang ating awitin? Tungkol sa mabuting asal at sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon. Makakikilala ng mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga taong may natatanging kondisyon. Makatutukoy na ang sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan na may natatanging kondisyon ay nagsusulong ng paggalang at pagtanggap tungo sa payapang pakikipagkapwa. Kapansanan? Ano ang kahulugan ng salitang nakasulat sa pisara? Mayroon bang pagkakaiba ang mga salitang nakasulat sa pisara? Sa paanong paraan mayroong pagkakaiba? Kapansanan at natatanging kondisyon. Ang pagkakaroon ng pag-unawa sa mga taong may kapansanan o may natatanging kondisyon ay susi sa pagtanggap at payapang pakikipagkapwa. Ayon sa RA 7277, ang persons with disabilities ay ang mga taong nakararanas ng paghihirap at limitasyon sa iba't ibang uri ng abilidad. Ang kapansanan ay malawak ang sakop o saklaw. Maaaring ito ay pisikal, psikolohikal, mental o sensory, pandama. Ibig sabihin, madalas sa mga nabanggit natin na halimbawa ay mga kapansanan na ating nakikita o naoobserbahan. Ngunit ating alalahanin na tayo ay may pagbabanggit na ang kapansanan ay maaaring hindi rin nakikita. Pagpili at pagpila, nakikita o di nakikita. Uupo o tatayo. Tatayo lamang kung ito ay maaaring nagpapakita ng natatanging kondisyon, mananatiling nakaupo naman kung hindi ito nakikita o hindi agad nakikita. Si Tio Mario ay may suot na kanang binting hubog sa plastik at bakal. Tatayo, pisikal na kapansanan. Ang tawag sa mga ganong uri ng kagamitan o aparato ay prosthetics. Napansin mong laging nakasuot ng jacket ang iyong kalaro na si Hans. Tanging kanang kamay niya lang ang iyong laging nakikita habang kaliwang parte ng jacket ay pawang laging nakasuot sa kanyang kaliwang bulsa. Tatayo, pisikal na kapansanan. Tuwing kausap mo si Presi, lagi siyang nakatitig sa iyong bibig habang ikaw ay nagsasalita. Siya ay nakakaunawa ng iyong sinasabi tuwing kaharap mo siya, pero di kanya nauunawaan kung ikaw ay nagsasalita ng nakatalikod. Uupo, di agad nakikita o minsay di kapansin-pansin, kapansanan sa pandinig. Maaaring ang ganitong uri ng kapansanan ay dulot ng panahon o maaaring nasangkot sa aksidente o kung di man ay nariyan na mula pagkabata. Maaaring ang pagkawala ng pandinig ni Presi ay unti-unting tumitindi habang siya'y tumatanda. Bagamat nakaranas ng pagkawala ng pandinig si Presi, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na matutong makapagsalita sa kanyang pagkabata.
Lip reading ang tawag sa abilidad ni Presi na nakatutukoy ng kung ano ang mensahe ng kanyang kausap sa pamamagitan ng pagtingin sa mga patterns ng mga salita. Napansin ng iyong tiyore din na nahihirapan sa pag-unawa ng simpleng panuto ang iyong pinsan na iyo ring kaklase na si Hori. Sa inyong klase, napansin mo din na siya'y tila laging nahuhuli sa mga aktibidad. Uupo, intelektual na kapansanan. Ang ganitong uri ng obserbasyon ay hindi laging nangangahulugang may kapansanan agad ang tao. Maaaring ang inyong naoobserbahan ay mga senyales o indikasyon pero ito'y kinakailangan pang suriin ng eksperto. Hindi ibig sabihin na dahil nahihirapan ang isang tao sa pag-unawa ay mayroon na agad siyang kapansanang intelektual. Tungkol saan ang mga sitwasyon na ating binanggit? Ano-ano ang mga kapansanang nabanggit sa sitwasyon? Ang mga sitwasyon ay nagpakita sa atin na ang ilang uri ng mga kapansanan ay madalas nakikita, ngunit mayroon ding uri ng kapansanan na hindi natin nakikita, pero maaari nating mapansin o maobserbahan. Kinakailangan ang maingat na pagkilala sa kung ano ang ating nakikita dahil tayo ay hindi mga eksperto upang masabi ay isang tao ay mayroong kapansanan, lalo na sa uri ng kapansanang hindi nakikita. Ang kapansanan ay malawak at iba't iba. May mga kapansanang nariyan na mula kapanganakan, may ilang dulot ng aksidente at ang iba naman ay maaaring dulot ng panahon. Ang taong nakakaranas o mayroon nito ay hindi hinangad na sila'y magkaroon ng kung anuman ang kanilang kondisyon. Kung may pagkakataon na naisin nilang gumaling mula sa kanilang kalagayan. Bagamat mapapansin ninyong may iba silang kalagayan, hindi dapat ito maging dahilan para sila'y ibukod at maging tampulan ng mga tukso. Ang mga taong may kapansanan sa ating mas pinalawak na pag-unawa ay hindi lamang limitado sa pisikal na kaanyuan. Pisikal man o ibang aspeto, ito ang dahilan kung bakit sila ay may natatanging kondisyon. Bagamat sila ay may mga natatanging kondisyon at ang iba ay hindi agad nating nakikita o napapansin, mayroon din silang mga talentong taglay. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o may mga natatanging kondisyon ay tanda ng pagkakaroon ng magandang asal. Tanda rin ito ng pagpapatibay ng ating ugnayan tungo sa payapang pakikipagkapwa. Dinggin at dumugin. Mag-isip ng isang hayop at huwag sabihin sa katabi. Alalahanin ang tunog na siyang bibigkasin mamaya lamang. Kumuha ng panyo o kahit anong gamit at piringan ang inyong mga mata. Itaas ang kamay kapag tapos na. Handa na ba ang lahat? Ngayon, bigkasin nyo ang tunog ng inyong napiling hayop. Dinggin ng mabuti ang bawat isa at dumugin o lapitan ang inyong mga katunog. Maaari nyo bang ilahad o ilarawan ang inyong naging karanasan? Sagutin ang mga tanong sa loob ng 3 hanggang 5 pangungusap. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ano ang inyong naramdaman sa pagsasagawa ng aktibidad habang nakapiring ang inyong mga mata? Ano ang inyong mga napagtanto matapos isagawa ang aktibidad? Sa sagutang papel, gumuhit ng masayang mukha kung ang kilos ay nagpapakita ng pagkilala, pagtanggap at paggalang sa taong may kapansanan. Malungkot na mukha naman kung hindi. Si Mandy na may malinaw na paningin ay ginagayang nakapikit ang pagkapakapa ni Lori sa pagkuha ng gamit mula sa kanyang bag. Inalok ni Sandy ng pag-akay ang kanyang tiyo Robert na gumagamit ng saklay sa pag-akyat sa isang gusali. Pinag-aralan ni Joanne ang sign language ng salamat, sorry o paumanhin at excuse me. Pasigaw na kinakausap ni Kim ang kanyang kaibigang si May na mahina ang pandinig.
Tinanong muna ni CJ si Ian kung pwede niyang itulak ang kanyang wheelchair sa patungo sa kantin mula sa kanilang silid-aralan. Paggawa ng slogan. Gumawa ng isang slogan tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon. Palitawin ang ideya na hindi lahat ng kapansanan ay dagling nakikita. Halimbawa, ang paggalang ay kinakailangan para kanino man. Kapansanan ay minsang di nakikita pero hindi din dapat ito pagtampulan ng kutya. Para sa ikalawang araw. Para sa ating pagpapasigla na talakayan, maglalaro tayo sa pamamagitan ng roleplay. Hahatiin ng klase sa 4 na grupo. Bawat grupo ay kinakailangang hindi bababa sa 10 ang miyembro. Ang mga mag-aaral ng bawat grupo ay kailangang maitakda ang mga sumusunod na pagganap. Taong walang kapansanan, taong nakapiring. Taong isang kamay lang ang pwedeng gamitin. Taong isang kamay lang ang pwedeng gamitin. Taong isang paa lang ang pwedeng gamitin. Taong hindi nakakapagsalita. Bawat grupo ay kailangang makabuo ng isang miniature na bahay. Siguraduhin dapat makabuo ng miniature na bahay sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Maaaring gumamit ng mga bagay na matatagpuan dito lamang sa loob ng silid-aralan. Layunin ng ating aralin ay makapag-iisa-isa ng mga paraan ng pagkikipag-ugnayan sa mga taong may natatanging kondisyon. Maiuugnay na ang sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan na may natatanging kondisyon ay nagsusulong ng paggalang at pagtanggap tungo sa payapang pakikipagkapwa. Kapansanan, natatanging kondisyon, karapatan. Ano ang kahulugan ng mga salita? Ano ang ugnayan na mayroon sa mga salitang ito? Karapatan. Ito ay tumutukoy sa mga karapatang pantao na dapat tinatamasa ng bawat isa. Ang mga karapatang pantao ay tumutukoy sa mga bagay na nararapat matanggap o maranasan ng isang tao bilang bahagi ng isang lipunan. Ano ang inyong mga naging karanasan sa pagbuo ng miniature na bahay? Ano ang inyong nararamdaman habang isinasagawa ang aktibidad? Ano ang inyong iniisip habang tinatapos nyo ang inyong aktibidad? Maaari nyo bang ilarawan ang mga balakid na inyong naranasan? Ano sa tingin nyo ang nararapat na gawin sa inyong mga naranasan? Karapatan. Ang karapatang pantao ay mga pamantayang moral o kaugalian para sa lahat ng tao sa lahat ng bansa. Kinikilala natin na ang bawat tao ay mayroon nito, may kondisyon man o wala, para sa ikabubuti ng lipunan. Ang pag-unawa dito ay maihahalin tulad sa isang lipunan na ang mga tao ay pantay-pantay kahit anuman ang katayuan o kalagayan sa buhay. Sa pagsulong ng isang inklusibong lipunan, nagkakaroon ng bawat individual ng pagkakataon na makilahok at umunlad, hindi lang sa pansariling kapakanan kundi para din sa buong lipunan. Bawat tao, kahit anuman ang katayuan, ay tao, kahit kanino man. Hindi dapat nagbabago at bumababa ang ating tingin sa bawat tao dahil lang sa kanilang kapansanan o natatanging kondisyon. Dignity and respect, dignidad at paggalang. Bagkus, bawat isa sa atin ay may dignidad na karapat-dapat na ginagalang. Ang paggalang sa ating mga karapatan at sa pagkatao ng bawat individual ay pamamaraan ng pagpapaunlad ng pagpapakatao ng bawat isa. Makulay na buhay. May mga hugis sa ibaba na naglalaman ng mga salita o parirala. Kopyahin ang lahat ng ito sa inyong sagutang papel. Pagkatapos kopyahin, kulayan ang hugis na nagpapakita ng kanais-nais at nararapat para sa lahat ng tao, may kapansanan o natatanging kondisyon man o wala. Maaaring gamitin ang kahit anong pangkulay at kahit anong kulay. Makapag-aral, makakain, pagpapabaya sa pangangailangan,
maayos na tirahan, paggalang, diskriminasyon, mabuhay. Narito ang mga tamang kasagutan, mga dapat na may kulay, makapag-aral, makakain, maayos na tirahan, paggalang, mabuhay. Paano nyo napili ang mga hugis na kukulayan? Bakit mahalaga ang mga salita o paniralang nakasulat sa mga hugis na inyong kinulayan? Karamihan sa mga nakasulat sa iba't ibang hugis ay hindi pawang prinsipyo o konsepto lamang. Lahat ng dapat kulayan ay dapat protektahan at isagawa para sa pagtaguyod ng payapang lipunan. Sa inyong palagay, sapat ba ito para sa pagpapakita ng mabuting kaugalian? Ang pagsasantabi ng mga pagpapalagay ay nakatutulong sa dalisay na pagkilala sa mga tao, may kapansanan man o wala. Ang ilang mga pagpapalagay assumptions ay minsang nagmimistulang mga kaalamang maaaring hindi kayang mapangatwiranan. Ito ay dahil nahugot lamang ito mula sa kwento ng iba, kaya't nagkaroon ka ng pagpapalagay o stereotypes. Kinakailangan ang bukal na pagkilala sa mga taong may natatanging kondisyon, batay mismo sa kanilang karanasan, hindi lamang sa kwento ng iba, na maaaring makatulong sa kanilang pag-unawa o minsan ay makakasama pa. Isulat sa sagutang papel ang akmang salita na nasa loob ng panaklong. Ang karapatan, kahilingan ng bawat individual ay dapat na protektahan para sa pagtaguyod ng payapang lipunan. Ang diskriminasyon, paggalang ay nakakasira sa ating pagkikipag-ugnayan, hindi lang sa mga taong may kapansanan kundi kahit kanino man. Ang pagmaltrato, pag-aaruga sa ating kapwa na may natatanging kondisyon ay mahalaga para sa pagsulong ng inklusibong lipunan. Ang pagdadamot, paglalaan ng oras para makipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o may natatanging kondisyon ay nagpapatibay ng payapang pakikipagkapwa. Bawat individual, hindi lahat, ay may pangarap sa buhay. Ang kapansanan ay hindi hadlang sa pagkamit ng maayos na buhay. Narito ang mga susing sagot. Pagninilay-nilay, gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng isang lipunan na nagpapakita ng pagkilala, pagtanggap at paggalang sa mga taong may natatanging kondisyon. Maaaring gumuhit sa isang malinis na bond paper, pwedeng may dialogue o teksto sa mismong poster para sa pagpapalinaw ng mensahe. Kahit anong pangkulay ang pwedeng gamitin. Para sa ikatlong araw. Kalabitin ng katabi, humanap ng kapares. Kamustahin ang kanyang araw. Magkwentuhan tungkol sa kanilang karanasan sa pagkikisalamuha sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon. Magsulat ng 2 hanggang 3 mga salitang nadidinig tungkol sa panunukso o pangungutya na nadinig mo sa ibang tao, napanood sa teleserye o kahit anong palabas, at sa iyong mga nabasa sa libro man o social media. Batay sa ilang mga naisulat natin na mga hindi magandang ehemplo ng pagtawag o panunukso sa mga taong may natatanging kondisyon, bakit kaya ginagawa ito ng ibang tao? Ilan sa mga inaasahan o mga maaaring sagot, kakulangan sa kaalaman at pag-unawa tungkol sa kalagayan ng mga taong may natatanging kondisyon. Nauhugot sa kwento ng ibang taong mapangutya dahil lang sa sinabi ng ibang tao. May stereotype na dahil may kapansanan ay mahina na sila at laging umaasa sa tulong ng iba. Maaaring impluwensya ng pamilya, social media o ng ibang tao. Tingnan natin mamaya lamang mula sa ating jar of stereotypes kung may mga sagot na katulad ng inyong nabanggit. Sa araw na ito, tayo'y
makakapagmungkahi ng mga wastong paraan ng pagkikipag-ugnayan batay sa kalagayan ng mga taong may natatanging kondisyon. Naipaliliwanag na ang sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan na may natatanging kondisyon ay nagsusulong ng paggalang at pagtanggap tungo sa payapang pagkikipagkapwa. Kapansanan, natatanging kondisyon, karapatan, inklusibo. Ano ang kahulugan ng mga salita? Paano natin na itataguyod ang inklusibong lipunan? Naipaliliwanag na ang sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan na may natatanging kondisyon ay nagsusulong ng paggalang at pagtanggap tungo sa payapang pagkikipagkapwa. Inklusibo, prinsipyong nagtatakda na walang dapat na inaapi o itinatakwil dahil lamang sa kanyang katangian. Ito ang pagsama ng lahat, anuman ang estado sa buhay o lipunan, babae man o lalaki, kahit anong relihiyon, at kung ano paman ang lahing kinabibilangan. Ang sumasaklaw sa pagtataguyod ng payapang pagkikipagkapwa ay ang pagkilala sa karapatan ng bawat tao. Nagiging inklusibo ito kung ipinapakita natin ang pagkilala, pagtanggap at paggalang sa ating kapwa. May natatanging kondisyon man o wala, kinakailangan nating isaalang-alang na walang definitibo o tiyak na formula o reseta sa pamamaraan ng wastong pagkikipag-ugnayan. Ang kinakailangan nating maitalima sa ating puso at isip ay ang pagpapalaganap ng kabutihan, pagmamalasakit at paggalang sa lahat ng tao tungo sa payapang pagkikipagkapwa. Kinakailangan ng ating maingat na pagpapasya at matyagang pag-unawa sa pamamaraan ng ating pagkilala sa kalagayan o kondisyon ng bawat individual na siyang huhubog ng ating mga kasanayan na nagdudulot ng kabutihan. Kinakailangan ng ating maingat na pagpapasya at matyagang pag-unawa sa pamamaraan ng ating pagkilala sa kalagayan o kondisyon ng bawat individual na siyang huhubog ng ating mga kasanayan na nagdudulot ng kabutihan. Kunin ang jar of stereotypes. Bawat isa ay bubunot ng isang kapirasong papel. Basahin mo ang nakasulat. Pagkatapos sabihin kung ano ang tamang kilos o gawain at ano ang dapat baguhin sa paraan ng pagtawag sa taong may natatanging kondisyon. Mahalaga ang pagkikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan o may natatanging kondisyon dahil ito ay nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa bawat isa. Sa ating pagkikipag-ugnayan, hindi lang pagkakapantay-pantay ang ating naitataguyod, pati na rin ang ating pagpapahalaga sa kanilang mga karapatan at pangangailangan. Sa pagpili din ng akmang mga pananalita, may kapangyarihan ito sa pagpapakita ng ating respeto o paggalang sa kanilang kalagayan. Respectful terms or words. Person with disability. Siya ay may pangangailangan sa taong may intelektual na kapansanan, taong may natatanging kondisyon, taong may kapansanan sa pagkatuto. Disrespectful terms or words. Disabled person. Abnormal. May problema siya sa retarded, delayed, slow, defective, kulang-kulang, sinto-sinto, baliw, aning, lokaret, berat, baliw, learning disabled, low functioning. Batay sa mga uri ng kapansanang ating tinalakay noong mga nagdaang araw, mapapansin niyong mayroon ding mga akmang pamamaraan o wastong pakikipag-ugnayan. Hindi basta-basta o kinakailangang automatic ang pagbigay ng tulong sapagkat kinakailangan nating maging sensitibo kung kinakailangan ba nila ito. Ngunit kailangan nating tandaan na hindi dahil sa hindi dapat automatic ang pagtulong ay hindi na rin tayo tutulong. Mas mahalaga na nariyan ang pagkukusa at busilak ng puso sa laging handa na pagtulong. Subukin natin ang ating mga natutunan sa pamamagitan ng pagsulat ng 3 hanggang 5 pangungusap kung ano ang inyong gagawin sa bawat sitwasyon.
Maaaring gawin ito ng individual o ng nakagrupo. May higit sa 3 miyembro. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Isang araw, ikaw kasama ng iyong mga magulang ay nasa isang kantina upang kumain. Habang naghihintay ng inyong order, ay may nais mag-order ng pagkain at napansin mong napakalabo ng kanyang paningin dahil matagal na siyang tumititig sa menu ngunit wala siyang mabigkas o mabasang salita, kahit isa. Ano ang gagawin mo? Humingi muna ng pahintulot na tutulungan sa pagbabasa. Babasahin ng malakas at malinaw sa tabi ng customer ang mga nakasulat sa menu. Papapiliin at ipapaulit ang nais bilhin. May isang customer na hindi nakakapagsalita ang nasa department store na nais magtanong sa isang bantay. Ngunit sa kanyang mga pagsenyas, hindi siya nauunawaan ng bantay. Nagkataong ikaw ay malapit sa kanila at nakita mong gumuguhit sa ere ng tandang pananong ang customer. Sagot, humingi ng pahintulot na may nais kang sabihin. Imumungkahi sa bantay na maaari siyang kumuha ng papel at ballpen o lapis para maisulat ng customer ang kanyang nais sabihin. Ikaw ay nasa loob ng isang museo at nagmamasid sa mga nakatampok ng mga likha. Sa isang bahagi ng museo, nakita mong may magkasamang nakatatanda at bata na pawang may problema sa paningin. Habang patuloy kang nagmamasid, napansin mong ibinubulong ng nakatatanda sa bata ang nakasulat sa bawat nakatampok sa loob ng museo. Banggit ng nakatatanda, kung may braille lang dito anak, tiyak na magagalak ka. Naalala mo sa pagpapaliwanag ng bantay ng museo na may tinatawag na braille sa bawat sulok ng museo kung saan may nakasulat sa mga paglalarawan. Mahinahong lalapit sa magkasamang nakatatanda at bata. Ipaalala o imumungkahi mo kung saan matatagpuan ang bawat braille na kalakip ng bawat likha. Noong nakaraan nabanggit natin ang physical na kapansanan o physical disability. Narito naman ang ilan pa na madalas ay hindi natin agad pansin o nakikita. Kapansanan sa pandinig, hearing loss o impairment. Kung kausap ang isang bingi, kinakailangang nakaharap sa kanya at malinaw ang paggalaw ng iyong mga labi kung iyong mapapansin na siya ay nakakapagsalita. Kung hindi naman, maaaring kumuha ng papel at lapis o ballpen para sa pagpapalitan o kaya'y gamitin ng gadget kung saan pwedeng makapag-type ng mensahe. Kapansanan sa paningin, visual impairment. Katulad ng nauulit, hindi automatic na aagawin ang tungkod, kinakailangang hingin ang pahintulot bago tulungan sa pagtawid o sa pagtungo kung saan man kinakailangan. Kapansanang intelektual at psikolohikal, maging mahinahon sa pagkikipag-usap at habaan ng pasensya sa minsang pag-uulit ng pagpapaliwanag. Huwag gumamit ng mga salitang makakasakit sa damdamin, katulad ng mga sumusunod, mapurol ang utak, baliw, siraulo. Panuto sa paggawa ng greetings card. Kumuha ng isang malinis na bond paper. Ihanda ang mga gamit pangkulay. Mag-isip ng mensahe na makakapagbigay ng inspirasyon sa mga taong may natatanging kondisyon. Gumawa at idisenyo na isang greeting card. Nakalista sa ibaba ang mga salitang ating tinalakay kanina na nakakategoryang respectful o disrespectful. Sa sagutang papel, gumuhit ng puso kung ito ay respectful. Balungkot na mukha naman kung ito ay disrespectful. Person with disability, disabled person o abnormal. Siya ay may pangangailangan sa. May problema siya sa taong may intelektual na kapansanan. Retarded, delayed, slow, detective, kulang-kulang. Taong may natatanging kondisyon. Sinto-sinto, baliw, aning, lokaret, berat, baliw. Taong may kapansanan sa pagkatuto. Learning disabled, low functioning. Narito ang mga susing sagot.
Pagsulat ng sanaysay. Bumuo ng maikling sanaysay tungkol sa karanasan ng isang taong may natatanging kondisyon. Ilarawan ng may linaw ang kalagayan ng taong may kapansanan o natatanging kondisyon. Maaaring mailakip na sanaysay ang ninanais na maging tunguhin o kapalaran ng inilarawang taong may natatanging kondisyon. Para sa ika-4 na araw. Naalala niyo pa ba ang ating awitin noong nagdaang mga araw? Awitin natin itong muli ng sabay-sabay sa tono ng sitsiritsit. Magandang asal. Ano-ano ang mga halimbawa ng mabuting pakikipag-ugnayan sa ating kapwa? May natatanging kondisyon man o wala? Bakit dapat panatilihin ang wastong pakikipag-ugnayan sa ating kapwa? Sa araw na ito, ipakikita natin ang pagiging magalang sa mga taong may natatanging kondisyon sa pamamagitan ng wastong pakikipag-ugnayan. Napatutunayan na ang sariling pagkilala sa mga taong may natatanging kondisyon ay nagsusulong ng paggalang at pagtanggap tungo sa payapang pagkikipagkapwa. Kapansanan, natatanging kondisyon, karapatan, inklusibo, pagmamalasakit. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa pisara? Paano napapalitaw ng pagmamalasakit ang payapang pagkikipagkapwa sa pamamagitan ng pagkilala, pagtanggap at paggalang sa mga taong may kapansanan o may mga natatanging kondisyon? Ang ating pagkikipagkapwa ay hindi lamang nakaugat sa pakikisalamuha sa ating kapwa-tao, may natatanging kondisyon man o wala. Ang pagkikipagkapwa ay nakaugat sa mas malalim na pagkikisama at pagkikisangkot sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ang paglinang ng sariling pagkilala sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon ay ang pagkintal sa atin ng pagiging mabuting tao. Ito rin ay tanda ng ating pagmamalasakit. Lahat tayo ay may karapatan at lahat tayo ay may mga tunguhin sa buhay. Hindi kailanman dapat na maging hadlang ang kapansanan tungo sa pagiging tao at sa ating pagpapakatao. Takbo ng pagkapanalo. Ang klase ay hahatiin sa 3 grupo. Bumuo ng isang maayos na linya ang bawat grupo. Ang kailangang gawin ay paunahan maikot ang bawat isa sa silya na nakalagay sa kabilang banda ng silid-aralan o ng paaralan kung may maluwag man na espasyo sa labas. Ang pagkakaiba lamang ay may iba't ibang pagganap ang bawat grupo. Unang grupo, nakapiring ang mga mata. Ikalawang grupo, iikot na gamit ang 2 tuhod, nakaluhod na iikot sa silya. Ikatlong grupo, iikot sa silya mula sa kanilang pinagmulan na nakataas ang isang paa. Tandaan, ang mga taong may kapansanan o may natatanging kondisyon ay katulad din ng mga taong walang kapansanan na may mga tunguhin sa buhay. Hindi kailanman dapat na gawing hadlang ang kapansanan sa pagkamit ng pangarap sa buhay. May ilan lamang nakakailanganin na karagdagang pangangailangan. Ang mga karagdagang pangangailangan ay hindi hudyat ng pagkaabala o pagkaantala sa isang tao, kundi ito ay tanda ng pagbibigkis-bigkis at pagpapakita ng pagmamalasakit sa isa't isa. Maaari nyo bang ilarawan ang inyong naging karanasan sa bawat pagganap na nakatalaga sa bawat grupo? Ano ang inyong mga napagtanto sa paglalaro na may ilang mga pagganap na kamukha ng karanasan ng taong may mga kapansanan? Tandaan, ang paglinang ng sariling pagkilala sa mga taong may natatanging kondisyon ay nagsusulong ng mabuting pagtanggap, pagtulong at paggalang sa ating kapwa. Ang pananatili ng paggalang ay maipakikita sa pamamagitan ng maraming aktibidad at gawaing inilalagay ang pagpapakatao sa sentro nito na siyang susi sa ating payapang pakikipagkapwa.
Ang pagsulong ng isang inklusibong lipunan ay nakasalalay sa lahat ng miyembro nito na hitik sa pagmamalasakit sa kapwa. Magbasit tayo, pagbabahaginan at palitan. Alalahanin ang bawat sulok ng mga lugar sa loob ng ating paaralan. Ang lahat ba ng lugar o opisina sa paaralan ay kayang mapuntahan o mabisita ng mga tao kahit ng mga taong may pisikal na kapansanan? Bakit ito mahalagang pag-isipan? May gampanin ang espasyo at ang disenyo ng mga daanan para sa lahat ng tao, lalo na sa mga taong may kapansanan. Hindi lang ito para sa loob ng paaralan. Karamihan ng ating mga gusaling pampribado at pampamahalaan, tawiran at mga puok pasyalan ay madalas na ding natatanong kung mga ito ay PWD friendly. Nangangahulugan na mahalaga ang accessibility. Ito ba ay nakakatulong sa pagtugon sa iba't ibang klase ng pangangailangan ng bawat mamamayan? Lagyan ng check kung ang sitwasyon o lugar ay PWD friendly. X naman kung hindi. Mayroong ramp o rampa na katabi ng hagdan sa pagpasok sa bawat gusali sa paaralan. May mga bakal na hawakan sa isang palikuran na katalaga para sa mga taong may kapansanan. May mga paglalarawan ng mga likha sa isang museo na nakasulat gamit ang Braille. Panay hagdan ang kailangan gamitin sa loob ng isang puok pasyalan. May nakalagay na Braille sa bawat numero ng palapag na pindutan ng isang elevator. Narito ang mga susing sagot. Advokasya ng pagkikiisa. Hahati ng klase sa 5 grupo. Bawat grupo ay magdidisenyo ng isang malaking poster. Bawat grupo ay bibigyan ng isang malinis na kartulina kung saan iguguhit ang poster. Kahit anong uri ng pangkulay ang pwedeng gamitin. Ang poster na kailangang maiguhit ay dapat na makapagpakita ng isang inklusibong pamayanan na may pagkalinga at pagmamalasakit sa lahat, lalo na sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon. Tama o mali? Sa sagutang papel, isulat ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M naman kung mali. Iwasang makipag-usap sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon dahil baka di ka lang din nila maintindihan. Ang mga taong may kapansanan ay walang pag-asang makalahok sa mga larong pampalakasan. Lahat ng tao, may kapansanan man o wala, ay nararapat na tratuhin ng may dignidad at respeto o paggalang. Mahalagang magtanong bago tulungan ang isang taong may kapansanan. Pagmamalasakit ang pinapairal sa pagpapakita ng sariling pagkilala, pagtanggap at paggalang sa mga taong may kapansanan. Ito rin ay nagsusulong ng inklusibo at payapang lipunan. Narito ang mga susing sagot. Gumawa ng liham para sa Pangulo ng Pilipinas o kalihim ng kagawaran ng kalusugan o opisyal ng lungsod o munisipyo. Magsulat ng mga bagay na inyong ninanais at hinihiling para sa mga taong may kapansanan o natatanging kondisyon. Humanap ng isang buong bond paper. Kunin ang mga panulat, isulat ang inyong liham. Gayahin ng ganitong format.